Pirmahan mo na ito at akuin mo yang 3 milyong utang. Tapos bitbitin mo yang makalumamong estilo sa pagluluto at lumayas ka na dito sa Pamilya Su. Para lang maipasok ang mga instant food na yan, nagawa nyo pang dayain ang mga listahan ng gastos. Nagsabwat-sabwat pa kayo para lang ibagsak ako. Naku naman, Kuya Zengtang. Huwag ka na kasing magmatigas. Sino pa ba ang mag-aaksaya ng 5 oras ngayon para lang magpakulo ng sabaw? Ang mga instant food, iinitin mo lang, pwede nang ihain. Ang baba ng puhunan pero ang laki ng kita. Yang pagpipilit mo sa mga walang kwentang tradisyon mo. Hinaharangan lang ang pagyaman ng buong pamilya. Kaya pirmahan mo na lang yan ng tahimik. Kuin mo na yung 3 milyon. Baka sakaling bigyan ka pa ni Kuya Yao ng pagkakataong mabuhay. Dahil kung hindi, hindi ka na makakalabas ng pinto na ito ng buhay ngayon. CJ, ang galing. Ang sandaang taong pangalan ng pamilyang ito. Kung gusto nyo ring sirain, di sirain nyo. Kung si Suzentang, hindi ko dudumihan ang mga kamay ko sa mga instant food na yan. Ang kaluluwa ng Pamilya Su ay wala sa mapagkunwaring restoran na ito na walang inisip kundi ang kumita ng pera. Ang kaluluwa ng Pamilya Su ay nandito sa kawaling ito. Ha 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 ha. Ang dakilang Master Chef. Pinalayas ng walang dala kundi isang lumang kawali na itinatrato pa niyang ginto. Su Zengtang, may karga-karga kang 3 milyong utang. Tingnan lang natin kung ilang araw katatagal gamit ang basag na kawaling yan. ₱500. Sapat na to. Boss, bibilhin ko ng ₱150 lahat ng mga tirang karning ito na wala nang may gusto. Perko, puro kulani at makunat na tira-tira na lang ang mga yan. Kahit mga aso hindi kinakain yan. Binibenta ko na lang yan ng mura para gawing mantika. Anong gagawin mo dyan? Papakain sa baboy, wala ka na doon. Bigyan mo pa ako ng ilang kilong pinakamurang repolyo. Tapos yung supli, ibigay mo sa akin na puro star anise, cinnamon, at iba pang mga pampalasa. Sige, dukha na nga, nagmamayaman pa. Kapag nakuha na ang karne, wala nang bawian. Kahit hindi ko nasuot ang uniforme ng isang head chef, iluluto ko pa rin ang bawat putahe ng may puso ng isang tunay na chef. Nakaangat ang kamay at handa na ang kutsilyo. Ang mga pinakamurang sangkap ang higit na nangangailangan ng pinakamahusay na pagkontrol sa apoy. Ihulog ang karne. Ito ang tinatawag na totoong putahe. Palakasin ang apoy para lumapot ang sarsa. Hinaan ang apoy para palambutin. Luto na ang unang putaheng siguradong wawasak sa panlasa nila. Putya, sa pagbubuhat ng ilang toneladang bakal mayong araw. Parang mababali yata ang balakang ko. Tara na, Mang Zhang. Doon tayo sa kanto, kumain ng ₱8 mami. Para lang malaman ang tiyan, dito sa construction site, mas masahol pa sa kaning baboy ang pagkain sa paligid, hindi man lang malunok. Ano pa nga ba nang magagawa natin? Ganito talaga kahirap ang buhay natin. Malaman lang ang tiyan natin, ayos na yon. Putya, Mang Zhang, naamoy mo ba yon? Sino kaya yung nagpapalambot ng karne? Bakit ang bango-bango? Boss, magkano ang benta mo rito sa pagkain? Grabe ang bango, baka naman ang mahal niyan, ha? ₱15 lang ang isang order, only rice pa ng masarap na kanin. May libreng ginisang repolyo, tapos only sabaw ng karne. ₱15 lang, hindi mo ba ako niloloko? Bigyan mo nga ako ng isa. Teka, hindi. Punuin mo ng karne ang sa akin, ha? O, heto na. Elnan, ang sarap.
Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Napakasarap nito. Kalahating buhay ko na akong nagtatrabaho sa construction. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na karne. Mga pare, bilisan nyo, dito na kayo bumili. Hindi ito ordinaryong lutong karinderya. Pang 5-star hotel ang lasa nito, putya. Napaiyak pa nga sa sarap si Mang Lee eh. Talaga bang ganyan kasarap yan? 15 piso, tara, unahan na natin sila. Boss, pabili nga ng isang order. 2 order sa akin. Dagdagan mo ng sabaw ang sa akin, ha? Pabili nga po ng isa. Umatras muna kayong lahat at pumila. 15 piso ang isa. Aiskan nyo muna bago kunin ang pagkain. Kapag may nakipagsiksikan pa, walang kakain na yung araw. Sus Mariosep. Ang sarap ng karning to, grabe. Malambot yung taba pero hindi nakakaumay. Ang juicy talaga nung laman. Hindi man lang halatang 15 pisong ulam lang to. Kahit ibenta to ng 150 sa mamahaling resto, maniniwala ako, boss. Boss, dagdagan mo pa nga ng 10 pisong karne. Hindi, gawin mo ng 20 piso. Kumita ako ng 200 sa trabaho ngayon. Handa kong ubusin lahat yon dito sa sarap. Hindi lang yung karne ang mabilis na ubos. Pati yung natitirang malapot na sarsa. Ay nakuha pa ng isang mabilis na binatilyo. Para isawsaw doon yung 2 malaking tinapay. Simot na simot. Buwisit naman oh, bakit ba kasi nahuli ako ng 1 minuto sa pila? Boss, damihan mo naman ang luto mo bukas ah. Ako ang unang-unang pipila bukas ng tanghali. Bukas, 11:30 ng tanghali. Dito pa rin ako magtitinda. Mga walang utang na loob. Dati, panay ang dikit sa akin, tapos ngayon sa bago na sila bumibili. Tita, kapag nagpatuloy pa to, mawawala na lahat ng suki natin dahil sa lalaking yon. Kailangan nating gumawa ng paraan. Inagaw pa niya ang pwesto ko. Dito sa lugar na to, walang sinuman ang pwedeng sumira sa negosyo ko. Tingnan lang natin. Tita, parang panis na ata tong karne, amoy maasim na bulok eh. Pwede pa bang ibenta to? Anong panis, dagdagan mo pa ng maraming chili powder. Buhusan mo pa ng maraming toyo. Kapag natakpan na ang amoy niyan, tingin mo ba malalasahan pa nila yan? Yung mga patay gutom na kargador sa construction site. Bakal naman ang mga sikmura niyan. Hindi sila mamamatay dyan. Bilisan mo, isa lang mo na yan at initin. Bili na kayo, murang ulam. Maraming sahog na karne, sulit at nakakabusog, bili na. Amoy kanal talaga dito, tara na, bilis. Pumila na agad tayo sa pwesto ni Chef Su. Pag nahuli tayo, baka kahit sabaw wala na tayong abutan ngayong araw. 2 buong taon kong hawak sa liig ang kalyeng to. Walang kahit sinong maglakas loob na hindi kumain ng luto ko. Tapos ngayon, isang hampas lupang hindi ko man lang kilala kung saan nanggaling. May ganang tapakan ang pagkatao ko. Hindi na natin pwedeng palampasin to, tita. Kapag nagpatuloy pa to, baka magsara na ang pwesto natin. Halata namang dayo lang dito at isang duwag ang mokong na yon. Puntahan natin at turuan ng matinding leksyon. Itapon natin ang mga kaldero niya nang wala na siyang maibenta. Anong gagawin ko sa bakal na iyan? Kumuha kayo ng kutsilyo at sumunod sa akin. Sino man ang humarang sa kabuhayan ko ngayong araw, ililigpit ko. Hoy, ikaw na hindi ko alam kung saang basurahan galing. Wala ka bang alam sa patakaran dito? Ang lakas ng loob mong umagaw ng customer sa sarili kong teritoryo. Sawa ka na ba sa buhay mo, ha? Susugod-sugod ka rito na may dalang mapurol na kutsilyo para lang magsisigaw. Hindi niyan mababago ang katotohanan na parang basura ang lasa ng mga luto mo. Ulol, anong katarantaduhan yan? Sa halagang 15 piso, tingin mo makakakain sila ng maayos na karne rito. Sigurado akong botsyong baboy na binabad sa formalin ang gamit mo. O di kaya'y patay na daga na nilagyan ng kung ano-anong kemikal. Hoy mga tao, huwag kayong magpapaloko sa mokong na to. Pera-pera lang ang gusto nito kahit may malason pa siya. Kapag kinain nyo yung lasong pagkain na yan, siguradong hindi na kayo makakabangon sa mga kama nyo bukas. Lumang tugtugin na yang ikaw na nga ang manloloko. Ikaw pa tong may ganang magbintang. Bawiin mo iyang mapurol mong kutsilyo at lumayas kayong lahat sa paningin ko. Ako pa talaga ang pinapalayas mo, ha? Hindi lang kita mumurahin ngayong araw. Wawasakin ko rin ang walang kwenta at nakakalasong pwesto mong to. Along, sirain nyo yan. Pasensya na, pre.
Sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Lumayas kayo. Kusinero ba talaga ang isang to? Mas nakakatakot pa sa isang sundalo ang puwersa ng mga kamay niya. Bastos, sumosobra na siya. Hamak na kusinero ka lang, naglakas loob ka pang manlaban. Blondie, wag mo siyang intindihin. Sirain niyo na ang mga lutuan niya. Basagin niyo ang bulok na kaldero niya. Ha ha ha. Sinong walang hiyang umatake sa likod ko? Subukan niyong basagin yan. Wang Kunhua, sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Paborito namin dito sa site si Chef Su. Ang lakas ng loob mong galawin ang kaldero niya. Akala mo ba walang pakialam kaming libo-libong mga trabahador dito? Tandang Zhao, anong ginagawa mo? Inaagaw ng buwisit na yan ang negosyo ko. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon, anong pakialam nyo? Pwe, pagkain ba iyang tinitinda mo? Pagkain yan para sa mga baboy. Nung natikman ko ang braised pork ni Chef Su kahapon, Doon ko lang naramdaman na sulit ang mabuhay. Kaya kung sino mang maninira sa kabuhayan ni Chef Su, para na ring pinutol ang sarili kong buhay, tama. Ang lumaban kay Chef Su ay lumaban na rin sa buhay namin. Lumayas ka sa kalyeng to. CJ, tulong-tulong kayong mga patay gutom para apihin ako, ha? Tingnan natin kung hanggang kailan nyo siya mapoprotektahan. Boss Wang Mao. Si Kunhua to, nandito ako sa Jiangshan Yujing. May isang mayabang na dumating dito sa gate ng construction site. Inaagaw ang negosyo ko at binugbog pa ang mga tauhan ko. Dalhin mo na agad dito ang mga tropa mo. Basagin nyo ang pwesto niya hanggang sa maging basura. Magbabayad ako ng 5,000 piso para sa abala. Humanda ka sa akin, walang hiya ka. Parating na si Boss Wang Mao. Tingnan ko lang kung paano ka mamamatay ngayon. Boss Wang Mao. Ang lalaking yan, porket marunong lang magluto ng konting ulam. Inagaw na niya lahat ng mga customer ko. Dapat gibain mo ang pwesto niya ngayon din. Uy, baguhan, anong pangalan mo, ha? Alam mo ba kung sino nang naghahari sa kalyento? Tumabi ka. Nahahaluan ng usok ng tambutso mo ang niluluto ko. Putik, isang hamak na tindero ka lang ng murang ulam. Tapos umaasta kang parang isang astig na bida rito. Ako nga pala si Huang Mao, at ako ang bata sa kalyento. Magbayad ka ng 5,000 piso buwan-buwan para sa proteksyon. Subukan mong kulangan kahit piso. Wawasakin ko talaga yung bulok mong kaldero ngayon at ibebenta ko sa junk shop. Sige, subukan mo. Putik, gusto mo talaga sa santong paspasan, Mga bata, wasakin nyo yan. Unahin niyong basagin ang kalderong iyan, basagin niyo ng mabuti. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Isang nakakasilaw na kislap ng liwanag. Ikaw si Blondie, ha? Patakaran pala ng South City, ha? Maniwala ka man o hindi. Maglalabas ako ng pison ngayon din. At yang mga bulok niyong motorsiklo. Dudurugin ko kayo kasama ng mga yan hanggang sa maging semento. Boss Zhao. Kuya Zhao. Bossing Zhao. Nagkakamali po kayo, nagkakamali po. Nagkamali lang po ako ng pinasukang pinto. Misunderstanding lang po. Kapag hindi ako nakakain ng luto ni Chef Su ngayong araw, kayo ang ilalagay ko sa kaldero at ipapakulo ko. Wang Chunhua, isa kang walang hiyang babae. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Pinadala mo ako rito para mamatay. Huwag mo na akong hahanapin. Mga bata, sibat na tayo. Hihi! Kapatid na Su. Naayos ko na ang gulo. Anong masarap na pagkain ang pagsasaluhan natin ngayong gabi? Ang mga tauhan ko, makarating lang agad dito kanina. Ay talagang ibinuhos na ang buong lakas nila. Kaya ngayon, kumakalam na ang mga sikmura namin. Mga boss, maraming salamat sa tulong nyo ngayon. Hindi muna tayo kakain ng braised pork ngayon, ha? Walang karne. Paano naman kami mabubusog niyan? Ngayon, ipagluluto ko kayo ng espesyal at sikreto kong chicken soup, ang spring breeze soup. Sigurado ako na kapag nahigop nyo na ito, ay mawawala lahat ng pagod nyo sa katawan.
Hanep, mumurahing buto ng manok lang to, Pero paano naging mas malinamnam pa ang amoy nito kaysa sa mismong inahing manok? Ang Spring Breeze Soup. Ang totoong pangalan nito ay sabaw ng perlas, esmeralda, at puting jade. Ang pinakasikreto rito ay hindi ang sabaw, kundi itong masa. Grabe, nakakamangha ang husay niya. Bawat bulitas ng masa, bilog na bilog. Luto na ang sabaw ng simoy ng tagsibol. Sarap, napakasarap nito. Grabe ang sarap pagkaubos ko nito. Kayang-kaya ko na namang bumuhat ng 2 toneladang simento sa construction site. Ang sarap, sobrang sarap talaga. Hindi lang ito ordinaryong sabaw. Ito nga talaga ang sabaw ng simoy ng tagsibol. Itong matandang katawan ko, Parang binuhay muli ni Chef Su. matibay na ang unang hakbang ko. Su Zhengyao. Ang utang na 3 milyon, at ang lahat ng atraso ng pamilya Su sa akin, gagamitin ko ang kawaling ito, para bawiin ang lahat pati tubo. Hello, kuya. Kailangan mo namang ipagtanggol ang kapatid mo. Dito sa may tarangkahan ng construction site sa Xiangshan Yujing, may isang lalaking nagtayo ng iligal na pwesto. Bukod sa walang permit ang negosyo niya, gumagamit pa siya ng maruming mantika, tae, at karne ng daga sa pagluluto. Nagsusuka at nagtatae ang mga trabahador pagkatapos kumain, tama. Lantarang paglabag ito sa food safety. Magdala ka ng mga tao rito at ipasara mo agad to. Ubusin mo ang kabuhayan niya, hulihin at ikulong niyo siya. Walang silbi ang galing mong makipagbugbugan, tarantado. Dadaanin ko ito sa legal na paraan ngayon. Tingnan ko lang kung paano ka babagsak. Chef Su, mas nakakatakam ang amoy ng luto mo ngayong tanghali kaysa kahapon, Nakatanggap kami ng formal na reklamo mula sa isang mamamayan na nagpapatakbo ka raw ng negosyo ng walang permit at gumagamit ka pa raw ng maruming mantika at mga panis na sangkap. Lahat kayo, umatras muna. Ipasasara namin ang mandarayang pwestong ito para tuluyang kumpiskahin ang mga gamit at magsagawa ng sorpresang inspeksyon. Sir, baka nagkakamali po kayo. Mas malinis pa sa mamahaling hotel ang mga niluluto ni Chef Su. Araw-araw kaming kumakain dito at lalo pa kaming lumalakas. Paano naging nakakalason yan? Kami ang magsusuri kung may lason ba ito o wala. Hindi kayo ang masusunod. Sino mang maglakas loob na humadlang sa trabaho namin. Pati kayo, arestuhin namin. Xiao Wang, mag-gloves ka. Halughugin mo ang chopping board at ang kabinet niya ng mga sangkap. Sige lang, maghanap lang kayo. Kapag nakakita kayo ng kahit isang patak ng maruming mantika o kahit katiting na lumang dumi, hindi na ninyo kailangang ipasara ito. Ako na mismo ang babasag sa kawaling ito. Paanong nangyari to? Xiao Wang, anong tinutunganga mo dyan? Itaas mo iyang gloves mong puno ng mantika. Ipakita mo sa lahat. Kuhanan mo ng litrato para maging ebidensya. Chief, itong chopping board. Mas malinis pa sa bagong hilamos kong mukha hahaha. Wala kang silbi, siguradong kakatapos lang niya itong punasan. Chinek ko ang mga kabinet at mga sangkap. Hiwalay na hiwalay ang mga tuyo sa mga sariwang pagkain. Pati ang temperatura, naka-fix sa 4 na degrees Celsius. Iho, hindi pang street food ang standards mo sa kalinisan. Kahit pa sa mga ininspeksyon kong, mga kusina sa mga 5-star hotel sa gitna ng syudad, ang makakaabot sa ganitong level ng kalinisan na daig pa ang operating room, ay mabibilang mo lang sa mga daliri mo. Hindi ba't sabi ni Wang Chanhua sobrang dumi at gulo raw dito? Paano natin ito ipapaliwanag ngayon? Ginoong yan, hindi porket malinis ay hindi na nakakalason ang mga tinda nila. Masyadong matapang ang amoy ng mga pagkain dito. Yung braised pork, amoy na amoy mo kahit sa malayo. Siguradong hinaluan yan ng murang pampalasa at mga ipinagbabawal na chemical na pampalasa. Ginoong yan, pakitest nga po ang mga pampalasang ito. May punto ka. May mga tuso talagang nagtitinda na para maitago ang amoy ng bulok na karne. Gumagamit sila ng napakaraming artipisyal na kemikal. Hahaha, nakita niyo na. Pati si Ginoong yan, nanginginig na ang kamay sa tapang ng nakalalasong pampalasang to. Su Zhengtang, tapos na ang maliligayang araw mo ngayon. Pusasan niyo yan.
Pati si Ginoong yan, nakita na ang pandaraya mo. Wala kang konsensya, sumama ka sa presinto para imbestigahan. Tumahimik ka, Mangmang. Ang tanga, ang halimuyak na ito. Napakalasa pero hindi nakakaumay. Matagal ang linamnam sa dila. Hinaluan ito ng pinakamataas na kalidad na star anise, cinnamon at black cardamom. At may halo pang bihirang mahanap na 5 taong gulang na pinatuyong balat ng kahel. Napakabango, binata. Gumamit ka ng pinaka-ordinaryong toyo bilang basehan. Nilagyan mo ng 14 na uri ng pampalasa. At pinakuluan ng mabagal sa mahinang apoy sa loob ng 3 oras. Para makagawa ng ganitong perpektong timpla ng toyo. Tama ba ako? Ang ganitong paraan para tanggalin ang pait ng murang toyo. At gawing isang obra maestra ang ordinaryong sangkap, ay isang lihim na tanging mga batikang kusinero lang sa palasyo ang nakakaalam. Paano naman ipapaliwanag ang mga hiniwang karne na to? Ginoong yan, tingnan nyo, walang pinagkaiba ang nipis ng bawat hiwa. Pati ang haba ay pareho. Imposibleng tao ang naghiwa nito. Siguradong ginamitan ito ng iligal na makina. Para gumawa ng peking karne. Siguradong may lason yan. Gawa ito ng kamay. Paano naging posible yan? Walang imposible sa mundong ito. Ang pambihirang gaan ng kamay sa paghiwa. Hindi ako makapaniwalang ito ang sining ng paghiwa na 100 taon nang nawawala. Binata. Hindi, Master, ang nawalang diskarte na ito na para lang sa palasyo ay sa mga sinaunang libro ko lang nabasa. Sino? Sino ka ba talaga? Isa lang akong kusinerong nagbebenta sa construction site ng 15 pesos na lunchbox. Ginoong yan. Pasa na ba ang kalinisan at mga sangkap ko? Pasang-pasa. Chief Liu, ang isang pwesto na ganito kalinis. At ang isang henyo sa pagluluto na minsan lang sa 100 taon makita. Ang lakas ng loob mong sabihin gumagamit siya ng bulok na sangkap. Binabastos mo ang propesyon ko. Sino ang may masamang intensyong nag-report nito? Kailangang maimbestigahan ito hanggang sa dulo. Opo, tama po kayo Ginoong yan, baka nagkamali lang ang mga tao sa pag-report. Nagkamali lang po ang taong bayan. Misunderstanding lang ang lahat. Aalis na kami ngayon din. Paanong nakaya ng lalaking yon? Lupit mo talaga, Chef Su. Buhayin ang apoy, ilabas na ang pagkain. Doble ang dami ng tao ngayon kumpara kahapon. Ang haba ng pila mula doon sa lumang food court ni Su Zengtang. Umabot na hanggang sa 2 kanto ang layo. Daig pa ang nag-agawa ng tiket pa uwi tuwing Pasko. Chef Su, sobrang dami naman yata ng tao ngayon. Kahit magkanda-ugaga ka pa dyan sa kakahalo sa malaking kawali mo. Hindi pa rin yan kasya para sa daan-daang tao sa labas. Paring Su, masyadong matagal lutuin ang braised pork na yan. Yung mga kasamahan natin doon sa likod, nagpakapagod sa mabibigat na trabaho buong umaga. Kung hindi sila makakakain ng mainit na pagkain, wala na silang lakas para magbuhat ng bakal mamayang hapon. Kalma lang, dahil nagbukas ako ng pwesto ngayon. Sisiguraduhin kong walang uwi sa inyo ng gutom. May bago tayo sa menu ngayon. Limitado lang sa 50 serving ang braised pork. May bago tayong ulam, ang Jade Phoenix Stew. 15 piso pa rin ito at only rice. Jade Phoenix Stew. Pangalan pa lang, parang pagkain na ng mga hari sa langit. Paring Su, gawa ba yan sa atay ng dragon at laman ng phoenix? Grabe, anong klaseng tokwa yan? Chef Su, itong Jade mo na to. Huwag mong sabihing tokwa lang na pinakuluan sa simpleng tubig yan. Paano tayo lalakas kung walang karne? Puro mabibigat pa naman ang trabaho natin. Kung ganyan lang ang papasok sa tiyan natin, baka hindi tayo tumagal mamayang hapon. Kung tatagal ba kayo o hindi? Malalaman nyo lang iyan kapag natikman nyo na. Manood kayong mabuti. Putik, naghihiwa ba siya ng tokwa o nagmamakinilya? Pito. Hala, gawa pa ba ng normal na tao yan? Nagawa niyang hiwain ang isang simpleng tokwa na kasing nipis ng hibla ng buhok. 30 taon na akong nabubuhay sa mundo. Pero sa sisi ko lang nakikita ang ganitong klaseng hiwa na pambansang handaan. Tapos ngayon, makikita ko lang ito. Sa isang 15 pisong kainan lang sa tabi ng kalsada. Sulit na ang buhay ko. Chef Su. Chef, sa galing mong humiwa, bilib na bilib talaga akong si Mang Li sa'yo. Pero kahit gaano pa kanipis ang gayat mo dyan sa tokwa pa rin yan. Walang mantika o asin, kaya pagdating sa tiyan, wala pa ring lasa yan.
Ang tokwa na kasing pino ng seda ay bumabagay lang sa sabaw na Phoenix Marrow. Mga kapatid, tikman nyo. Nanay ko po, ano namang klaseng lasa to? Bakit amoy sabaw ng inahing manok at abalon? Walang abalon at walang inahing manok dyan. Ito ang sabaw ng Phoenix Marrow. Ang gamit dyan ay yung ilang pisong tumpok sa palengke kaninang umaga. Na mga buto-buto ng manok na wala nang may gusto. Mga buto ng manok, puro buto lang yung basurang yon. Wala man lang kalahating onsa ng laman yon. Paano makakagawa ng ganitong kaputi at kabangong sabaw? Durugin ang mga buto para pigain palabas ang namuong dugo. Igisa ng mabilis sa mantika ng baboy gamit ang malakas na apoy hanggang maging ginintuan. Idagdag ang angelica root at puting paminta saka pakuluin sa malakas na apoy ng 3 oras. Ang katas at taba na nakatago sa loob ng mga buto ay tuluyang mapipiga at hahalo ng buong buo sa tubig. Ito ang may tuturing na pinaka-espesyal na sabaw ng mga pangkaraniwang tao. Ang tinadtad na wansoy ang lalo pang magpapalinamnam sa sabaw. Narito na ang jade thread soup. Ang linamnam. Napakalinamnam. Ang siksik sa linamnam na purong sabaw na ito ng buto ng manok ay bumabalot sa malambot na tokwa na kasing nipis ng sinulid. Pag subo mo, hindi mo na kailangang nguyain. Dere-derecho itong dudula sa lalamunan mo pababa sa tiyan. Pakiramdam ko ay nasa isang tuyot na disyerto ako at biglang binuhusan ng isang malamig na bukal. Ang tamis ng tokwa at ang sumasabog na linamnam ng sabaw ay perpektong nagsanib. Ang bawat higop ay parang binibigyan ng isang mamahaling spa massage ang mga pagod kong laman loob. Halos 50 taon na akong nabubuhay sa mundo. At ngayon ko lang nalaman na ang isang mangkok ng sabaw ay pwede kang dalhin sa langit sa sarap. Mga kapatid, grabe ang sarap. Chef Su, akin na nga yung buong kaldero rito. Hindi muna ako kakain ng karne ngayon. Ito talaga ang gusto kong higupin. Bigyan mo nga ako ng isang mangkok. Hoy, huwag kayong manulak, nauna ako rito sa pila. Punuin mo nga iyang sabaw na tag-15. Sa loob lamang ng 2 araw, sa labas ng construction site ng Jiangshan Yujing, sumiklab ang isang matatawag na kamanghamanghang gulo para sa pagkain. Ang pilang umabot ng 200 metro, mula sa mismong pwesto ni Su Zhengtang, ay umabot hanggang sa main road. Sa loob ng pila, hindi lang mga madudungis at pawisang construction worker ang nandito, kundi may mga nakasuit at kurbatang office worker din. Mga delivery rider na bitbit ang kani-kanilang helmet. At higit pa roon, may mga lokal na vlogger pa na naka-live sa cellphone nila. Boss, ano ba kasing klaseng mahiwagang sabaw ang binebenta dyan sa unahan? Kalahating oras na akong nakapila rito. Sa sobrang bango niyan, lutang na lutang ako habang nasa meeting kanina eh. Ito lang naman ang sikat na sabaw na Yul Feng Shui ni Chef Su. Totoy, makinig ka sa payo ng tito mo. Kahit 1 oras ka pang pumila riyan, sulit na sulit yan. Makahigop ka lang ng isang higop, paniguradong ayos lang sayong mabawasan ng 10 taon ang buhay mo. Boss, bibilhin ko na ang lahat ng yan. Kukunin ko na lahat ng sabaw at karne dyan sa kariton mo. Huwag mo nang suklian. Bilis, ilagay mo na sa balde at isakay sa likod ng kotse ko. Nagmamadali ako, may meeting pa ako para sa milyon-milyong pisong negosyo. Aba, at bakit ikaw ang papakyaw sa lahat? Mahigit 1 oras na kaming nakapila rito. Anong singit-singit? Sadyang marami lang akong pera. Yung basurang pwestong to, paniguradong 200 piso lang ang kinikita sa isang araw. Magbabayad ako ng 10,000. Kaya kayong mga patay gutom, ano bang inirereklamo nyo? Hindi ko kailangan ang 10,000 mo. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa likod at pumila. Isang hamak na nagtitinda lang ng mumurahing pagkain, pinapapila ako. Subukan mo ko. Babasagin ko iyang bungo mo ng isang sampal lang. Dito sa pwesto ni Chef Su. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman, pipila ka pa rin. Makinig kayo, isa lang akong kusinero. Ang pagkain ko ay binebenta ko lang sa mga taong marunong rumespeto. Nagbabanat sila ng buto at pinagpapawisan dito. Para itayo ang syudad na ito, ang 15 pesos na meal na ito, ang nagbibigay sa kanila ng lakas para magkayod kalabaw mamayang hapon. Kaya simula ngayong araw, may mahigpit akong patakaran dito sa pwesto ko. Lahat ng nakasuot ng hard hat at work uniform ng mga kapatid nating manggagawa, hindi na kailangang pumila. Dumiretso na kayo sa harap para kumuha ng pagkain. Para naman sa iba, kahit vlogger o boss ka pa, pumila kayo ng maayos sa likod at maghintay. Kapag tapos ng kumain ang mga manggagawa at may natira pa, saka lang kayo pwedeng bumili. Mabuhay si Chef Su. Waa. Hanep ang laking balita nito. Siguradong sasabog ang internet at magti-trending to ng malala. Ang sarap ng atay ng baboy na to, grabe, walang kalansa-lansa. Sa galing magluto ni Chef Su, malamang kahit yung mga head chef sa malalaking restaurant sa syudad, walang panama sa kanya.
Putik, paano ba kayo magmaneho? Nagmamadali ba kayong mamatay? Kuya, anong klaseng basurahan tong lugar na to? Ang baho-baho, amoy putok at amoy malansang laman loob ang buong paligid. Hindi yata para sa tao ang lugar na to, Kadiri. Mga tao, tingnan nyo nga kung sino to. Hindi ba't siya ang dating pinakasikat na head chef ng Pamilya Su? Ang nanalo ng National Gold Award, ang pinakamamahal kong pinsan. Ang Senyorito Suzeng. Aba, ikaw nga talaga yan, Senyorito. Paano kang napadpad sa basurang construction site na to kasama ang mga hampas lupa para magtinda ng 15 pesos na pack lunch? Pinsan, yun kalahating buwan na simula nang palayasin ka sa pamilya natin. Bitbit ang 3 milyong utang. Noong umalis ka nang walang kahit na ano. Di ba ang yabang-yabang mo pa nun? Bakit ngayon, para lang makabayad ng utang? Nagluluto ka na ng ganitong pakaning baboy para sa mga mababang uri. Tingnan mo nga yung itsura mo, ang dugyot mo na. May pinagkaiba ka pa ba sa asong namamalimos ng pagkain? Halikayo, tingnan yung lahat. Ito ang dating pinagmamalaki ng Pamilya Su. Aba, tignan nyo nga itong mukha niyang puno ng uling at grasa. I send ko ang video na to sa group chat ng pamilya para makita ni Lolo kung paano ang pinakamamahal niyang apo ay nagmumukhang tanga at nagpapapansin dito sa kalye. Kuya Zeng, kung naging masunurin ka lang sana kay Kuya Yao noon at gumamit ng mga ready-to-cook na sangkap, di sana ang sarap ng buhay mo. Ngayon, tingnan mo, wala ka nang ang matinong kusina. Kung hindi mo talaga kayang bayaran ang 3 milyong iyon, lumuhod ka't magmakaawa kay Kuya Yao. Baka sakaling abutan ka pa niya ng barya. Next, ginisang atay ng baboy. 15 piso. Cash o cash? Cash po. Su Zengchang, wag kang ang magmalinis. Isa ka lang basurang pinalayas ng pamilya natin. Isang patay gutom na baon sa 3 milyong utang. Akala mo ba dahil nagbibingi-bingihan ka rito, ay hindi na kita kayang turuan ng leksyon? Ang 100 taong reputasyon ng Pamilya Su ay hindi na itayo sa pagsusuot ng mga mamahaling suit at pagdadrive ng sports car. Naitayo yan mula sa kawaling ito sa bawat paggisa't paghalo. Kayong mga nasanay ang dila sa mga kemikal at artipisyal na pampalasa, kailanman ay hindi nyo malalasahan ang totoong sarap ng lutong to. Napakasimple lang ng patakaran ko. 15 piso bawat order. Kung hindi kayo pipila, lumayas kayo rito. Huwag kayong humarang sa negosyo ko. Layas. Ba, sumusobra ka na ah. Binibigyan ka na nga ng pabor, ang kapal pa ng mukha mo. Hiu Bao. Bumaba kayo rito. Wasakin nyo ang basurang pwesto na yan. Durugin nyo ng pino ang lumang kawali na yan. Tingnan ko lang kung makapagyabang pa siya ngayon. Tumigil kayo. Tang-ina, yung kotse ko. Sige, subukan niyong saktan si Chef Su. Subukan niyo lang hawakan kahit dulo ng buhok ni Chef Su. Sugod. Patayin sa bugbog ang mga naka-sports car na tarantado na iyan. Ang lalakas ng loob niyong manggulo rito sa pwesto ni Chef Su ah. Tatapusin namin ang maliligayang araw niyo ngayon. Akala niyo ba porket may pera kayo, kung sino na kayo? Anong ginagawa niyo? Subukan nyo kong hawakan, mga patay gutom. Papakulong ko kayong lahat. Suntukin ka, baka madumihan lang ang mga kamay ko. Mga pre, tabuin nyo nga yan. Yung mga sakim na kapitalistang tulad mo, wala kang karapatang mag-inarte dito sa pwesto ni Chef Su. Lumayas ka na't dun ka kumain sa mamahalin mong restaurant. Tumahimik kayo, mga patay gutom, tumahimik kayo. Lumayas ka na rito, sakim, yusilong na walang hiya. Yung mamahalin kong damit. Tama na, wag nyo na akong laitin. Aalis na, okay. Mga buwisit. Subukan mo lang bumalik dito sa site ng South City. Hiyain talaga kita sa tuwing makikita kita. Ahaha. Ang dignidad naming mga mahihirap ay hindi kailanman mabibili ng maruming inyong pera. Mga pre, pasensya na at sinira ng duwag na iyon ang mood natin ngayon. Kaya ngayong araw, ang lahat ng ginisang atay ng baboy. Ako, si Suzenke, ang bahala, only rice tayong lahat. Mabuhay si Chef Su.
Anong nangyari? Kapapa-maintenance lang nitong buwisit na kotse, nasira na agad. Paano ka ba magtrabaho? Pinsan, tumagas kasi yung water tank. Masyadong liblib ang lugar na to. Nasa boundary po tayo ng syudad at probinsya. 1 oras at kalahati pa po bago makarating ang tow truck. 1 oras at kalahati. Tiniis kong magutom papuntang city center. Para lang i-review ang exclusive restaurant na yon. Mula kaninang umaga, ni isang patak ng tubig, wala pa akong naiinom. Tapos ngayon, itatapon mo ko dito sa gitna ng kawalan. Kahit food delivery, walang ma-order. Gusto mo ba akong mamatay sa gutom? Teka lang. Ang amoy na to. Amoy, pinsan. Wala naman akong ibang maamoy kundi usok ng kotse at saka lupa. Hindi. Ang nanunuot na amoy ng toyo. Ang tapang ng mamahaling star anise. Mali, may kakaiba at napakalinaw na amoy ng soybeans. Na perpektong bumabalanse sa dekalidad na pork belly. Na dumaan sa matinding proseso ng paulit-ulit na paggisa. Para lang mapalabas ang pinakamasarap na linamnam ng taba nito. May nakatago ba yatang sikat na mamahaling restaurant dito sa paligid? Isang 3-star na sikat na Chinese restaurant. Walang marangyang sinboard ng restaurant. Walang mga waiter na nakauniforme. Ang nandito lang ay mga nakapilang trabahador at isang sira-sirang tricycle. Paano? Paano nangyaring sa ganitong kapangit na lugar? Ang bangong yon ay nanggagaling pala sa maduming tricycle na to. Pagkaing baboy na sa tabi-tabi lang tinitinda para sa mga obrero. Yun pala ay galing lang sa mumurahing artificial flavorings. Amoy kemikal na pinatindi lang ng pampalasa. Ubra lang ang ganitong panloloko sa mga mangmang na to. Pero hindi makakalusot sa matalas na pangamoy ng isang tangdahay. Xiaoli, buksan mo ang kamera. May content na tayo para sa vlog ngayon. Ang title, Ibunyag ang maduming kainan sa construction site. Isang sikat na vlogger na may 10 milyong followers. Ang mismong magbubunyag sa mga nilalagay nilang kemikal sa pagkain nyo. Tara, sirain natin ang negosyo ng lokong yan. Hoy mataba, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nakapila ang lahat? Ang porma mo pa naman pero ang bastos ng ugali mo. Wala ka man lang breeding. Hoy, anong inirereklamo nyo? Ang pagpunta at pagkain ko rito ay malaking utang na loob na ng boss nyo. Boss, bigyan mo ako ng pinakamahal na tinda nyo. Ang dumi naman dito, nakakasuka. Kung hindi lang nasira ang kotse ko at gutom na gutom ako, kahit bayaran nyo pa ako, hindi ko papansinin to. Bilis-bilisan mo. Nagmamadali akong mag-record ng video pang-expose. ₱15 bawat order, saktong bayad lang. At saka sa harap ng kawali ko, lahat kayo ay pantay-pantay na customer lang. Walang sikat na influencer dito. Binebenta ko lang ang pagkain ko sa mga marunong rumespeto. Kunin mo ang mga gamit mo, at pumila ka sa likod. Kung ayaw mong pumila, lumayas ka. Anong klaseng tindahan ba to? Ang lakas ng loob niyang palayasin ang kilalang critic na may 10 milyong followers. Hahaha, ako, pinapapila mo. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Ang account ko na may 15 milyong followers. Sa isang salita ko lang. Kayang-kaya kong ipasara itong manlolokong pwesto mo. Bukas na bukas din. Mga katropa, tingnan niyo ang pangit ng ugali ng taong to. Magla-live ako ngayon din. Para makita ng buong internet kung paano mang uto ang street food stall na to. Tabi. Huwag kayong humarang sa pagkain ko. Boss, pwede bang patikim kahit isang subo lang yan? Isang subo lang, bibilhin ko ng ₱100 ang isang subo. Impossible to. Natutunaw sa bibig ang taba. Sumasabog sa katas ang laman. Siguradong hindi to pinakuluan sa pressure cooker. Purong kontrol sa apoy at pagpapakaramelo ng asukal ang ginamit dito. Pinakuluan ng mabagal sa loob ng 4 na oras. Para lang mailabas ang ganitong pangmaharlikang braised pork. At itong tokwa. Diyos ko, kasing pino ng hibla ng buhok. Hindi na kailangang nguyain pagkasubo. Ito ang nawawalang sining ng pinong paghihiwa ng tokwa. Ang perpektong sarap at linamnam ng sabaw na to. Direktang binuhay ang mga patay kong taste buds. At parang nilinis ang mismong kaluluwa ko.
Hoy, hoy, ba't ka umiiyak? 你哭啥呀？ Masyado bang mainit? Di ba usapan natin isang subo lang? Master, patawad po. Naging bulag ako sa galing nyo kanina. 是泰山， Isa po akong tanga at walang kwentang tao. 我傻叉。 Ang galing sa paghihiwa sa perpektong timpla. At sa pagkontrol ng apoy, isa po kayong Diyos ng pagluluto na bumaba sa lupa. 真下凡啊！ Nakikiusap ako, pagbilhan niyo po ako ng isang order. Hindi. 3 order. Magbabayad ako ng 1,000 piso. Hindi. 10,000 piso para sa isang order. Sabi ko 15 piso ang isang order, walang tawad-tawad. Pumila ka sa likod. 对， Ang sarap. Sobrang sarap, grabe. Kuya Tang, yung gagawin sana nating video na nagbubunyag sa manlolokong pwestong to. Itutuloy pa ba natin? Itutuloy mo mukha mo. Biyaya ito ng langit na bumaba sa lupa. Bilis, paandarin mo na ang kamera. Naisip ko na ang magandang title. Ang pinakamalupit na pambasag sa buong internet laban sa sikat na influencer na may 10 milyong followers. Nakaluhod na nagmamakaawa para sa bento sa construction site. Ang nakatagong Diyos ng pagluluto, gumulat sa lahat. Ipapakita ko sa buong internet kung ano ang tunay na lasa ng pagkain ng mga Diyos. Mga kapamilya, dito banda nagmakaawa ang sikat na influencer na may 10 milyong followers para lang makakain. Mga kapamilya, sa top 1 donator natin dyan, mag-send naman kayo ng carnival gift. Magpapakamatay ako sa pagpila ngayong araw para lang maipakita sa inyong lahat kung ano ang itsura ng nakatagong masarap na pagkain na nagkakahalaga ng 15 yuan. Wala man lang aircon sa basurang lugar na to. Mamaya pagdating ng kusinerong yan, babatuhin ko siya ng pera. Para ipagluto niya ako ng isang buong kaldero na para lang sa akin. Kuya Zhao, ano bang nangyayari dito? May shooting ba ng pelikula? Sa ganitong sitwasyon, makakakain pa ba tayo ng luto ni Chef Su? Mag-ingat kayo, baka magasgasan nyo ang mamahalin nilang sasakyan. Hindi natin kayang bayaran yan. Hay, sobrang sarap kasi magluto ni Chef Su eh. Hindi talaga para sa mga hamak na manggagawang tulad natin ang mga ganitong pagkain. Tara na, doon na lang tayo sa kabila kumain para makaraos. Boss Hoy Boss. Ako ay isang sikat na vlogger na may 1 milyong followers. Bigyan mo muna ako ng isang order. Ipopromote kita ng libre. Paniguradong yayaman ka ng bongga. Umatras ka. Huwag mong talsikan ng laway ang mga pagkain ko. Kung gusto mong kumain, pumila ka sa likod. Tumabi kayo, magsilayas kayo sa daraanan ko. Hoy, tandaan mo, ang mga patakaran ay ginawa lang para sa mga mahihirap. Ngayong araw, yang isang kaldero mo ng braised pork, pati na rin yang kung anong tofu man yan. Bibilhin ko lahat. 20,000 yuan para sa basurang kariton mo, sobra-sobra na yan. Kaya bilis-bilisan mo at balutin mo na yan. At ilagay mo doon sa trunk ng Rolls Royce ko. Bawat minuto, umaabot ng 10 milyong yuan ang kinikita ko. Wala akong panahong mag-aksaya ng oras sa walang kwentang lugar na to, at makipagtitigan lang sayo. Chef Su, hindi niyo pwedeng ibenta sa kanya yan. Kapag binili niya lahat, paano naman kaming mahigit 1,000 manggagawa dito? Ano na lang ang kakainin namin sa tanghalian? Kakainin nyo, edi kumain kayo ng tae. Mga patay gutom na trabahador. 臭要饭的。 May gana pa talaga kayong agawan ako ng pagkain. Magbabayad ako ng 10,000. Maa-afford ba yan ng mga hampas lupang katulad nyo? Mga dukha, dun kayo kumain ng kaning baboy sa kabila. ₱15 lang ang isang order ng pagkain ko. Hanggang 2 order lang ang pwede sa bawat tao. Hindi ko kailangan ng 20,000 mo, at lalong wala akong pakialam dyan. Kung gusto mong kumain, itabi mo yung pera mo. At pumila ka sa likod. Pumila. Ako, pinapapila mo. Bilyon-bilyon ang halaga ko. Tapos papapilahin mo ako kasama ng mga. Mababaho at pawisang mga hampas lupang to.
Alam mo ba kung magkano ang kinikita ko sa loob ng 1 minuto? Isang hamak na tindero ka lang sa tabi-tabi. Subukan mo ako, kaya kong gastusin ang pera ko para bilhin ang lupang to ngayon din. Para tuluyan ka nang mawala sa kalyento. 永远在这条街上消失。 CJ, naiinip kang pumila, no? Teka. Makinig kayong lahat. 听好了， Akong si Su Zhengtang, ay isang simpleng kusinero lang na naghahanap buhay. Pero napakasimple ng patakaran ko. Kung sino ang pinakanangangailangan ng pagkain ito, siya ang unang kakain. Kung sino ang pinakagutom, Siya ang unang kakain. kayong mga naka-sports car 车的， at mga nakagintong relo, na sanay kumain ng mga mamahaling putahe araw-araw. Pumunta lang kayo rito ngayon, para lang kumuha ng video at mag-post sa social media, o kaya para makatikim lang ng bago. Hindi naman mahalaga sa inyo ang pagkain ito. 可有可无。 Kumain man kayo rito o hindi, hindi naman kayo mamamatay sa gutom. Pero iba sila. Nagbubuhat sila ng mga hollow blocks dito. Nagkakarga ng semento at nagkakabit ng bakal. Dugot pawis ang puhunan nila, para maitayo ang kaunlaran ng syudad na to. 城市的繁华。 Sila ang gumagawa ng pinakamadumi at pinakanakapapagod na trabaho. Pero pinakamalinis ang perang kinikita nila. Kaya ang 15 pisong pagkain to. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas para patuloy na magpakamatay sa trabaho sa hapon. Ito ang lakas nila para buhayin ang kani-kanilang mga pamilya. Kaya naman, simula ngayong araw, Mayroong mahigpit na batas ang pwestong ito. lahat ng nakasuot ng hard hat, mga kapatid nating manggagawa na naka-uniforme, hindi na kailangang pumila. Dumiretso na sa harap para kumuha ng pagkain. Lahat ng nakasuot ng hard hat, mga kapatid nating manggagawa na naka-uniforme, hindi na kailangang pumila. Dumiretso na sa harap para sa pagkain nyo. Para sa lahat ng nandito, maging sikat na vlogger ka man na may milyon-milyong followers o bilyonaryo, kailangan nyong pumila ng maayos sa likuran. Kapag tapos ng kumain ang mga manggagawa, saka lang kayo makakabili kung may natira pa. Hahaha. Kung hindi kayo sang-ayon, pwede na kayong umalis ngayon. Grabe, ang angas, ito ang tunay na lalaki. Dapat lang na mauna ang mga naka-hard hat. Iba talaga ang pananaw niya, ito ang tunay na Diyos ng pagluluto. Mga boss, atras muna kayo. Huwag ninyong harangan ang pagkuha ng pagkain ng mga manggagawa. Mga repa, makinig tayo kay Chef Su. Tara na sa unahan. Kainan na, kainan na. Hard hat muna ang mauna. Ang astig, ito na ang pinakamatinding nakita ko. Ito ba ang sikreto sa likod ng pagtatago ng Diyos ng pagluluto? Siya ba talaga ang nagtatagong Diyos ng pagluluto? Alamin niyo kung sino siya. Sa loob ng 1 minuto, gusto ko ng buong impormasyon tungkol sa kanya. Tama, dito ngayon. Aatras mo ng 3 frame. Umikot ang pulso, bumaba ang baywang. Ito. Ito ba ang nawawalang maharlikang lutuin na halos kalahating siglo nang hindi nakikita? Ang maalamat na teknik, ang pagtango ng phoenix, ang ganitong klaseng dalawan, ay nangangailangan ng napakatinding lakas ng pulso at perpektong kontrol sa apoy. Sa buong mundo ng kulinarya, tiyak na hindi tataas sa 3 tao ang nakakaalam ng teknik na ito. Paano siyang napadpad sa isang pipitsuging construction site para lang magbenta ng packed lunch? Propesor na mismo ang sumuri nito. Siguradong hindi lang siya basta-basta. Pusta ko. Sigurado akong head chef siya ng isang sikat at di kalidad na restaurant. Mga idol kong netizens, bilis. Hanapin niyo sa nakalipas na 5 taon. Ang lahat ng video ng mga nag-champion sa National Culinary Competition. Ikumpara ninyo ang katawan at mga galaw niya. Mga pre, solved na ang kaso. Tukoy na natin kung sino siya. Hinding-hindi nyo maiisip. 想不到， Kung sino ang Diyos na to na nagtitinda ng 15 pesos na lunchbox sa construction site. Kung sino ba talaga siya? 是谁？ Kung sabihin nating pwedeng gayahin ang dalaw. Tingnan nyo namang mabuti ang pinakamatinding detalyeng ito. Kumpirmado, ito ay mula sa 100 taong restoran ng Pamilya Su. Ang dating head chef ng Yushanju, yung 20 anyos pa lang. Pero nanalo na ng National Gold Award na henyo. Ang young master na si Su Zhengtang.
Putek, kinikilabutan ako. Siya pala yun. Yung niluto niya 3 taon na ang nakakalipas. Tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon. Isa siyang national treasure na. Master Chef, nasira na ba ang ulo ng pamilya Su? Pinakawalan nila ang isang Diyos ng pagluluto para lang magtinda ng lunchbox sa construction site. Kaya pala napaluhod ang masungit na critic na si Old Tange. Pang world-class banquet pala ang galawan niya sa paggawa ng fast food sa construction site. Ito ang tinatawag na overkill sa lahat ng overkill. Teka lang. Kung hindi ako nagkakamali, naglabas ng anunsyo ang Yushan Ju kalahating buwan na ang nakararaan, na pinalitan na raw siya ng pinsan niyang si Su Zeng Yao bilang head chef, at umalis daw si Su Zeng Tang dahil sa personal na rason. Kusang nag-resign para magtinda sa tabi-tabi, maniniwala ba kayo doon? Siguradong may matinding sabuatan na nangyari dito. Hahaha. Mga boss, mula nang hawakan ko itong Yushan Ju. Hahaha. Malawakan kong ipinatupad ang standardization ng mga pagkain, na sa totoo lang, puro per-cook meals na lang. Bumilis ng 3 beses ang pagsiserve natin ng pagkain. At dumoble pa ang kita natin. Yung pinsan kong si Su Zeng Tang, masyadong matigas ang ulo. Pinaninindigan pa rin yung walang kwentang tradisyon ng pagpapakulo ng sabaw. Malamang nga matagal na siyang namatay sa gutom. Sa ilalim ng footbridge na yon ngayon, Hahaha, Boss Su. Masama to, may malaking problema. bakit ka ba nagkakaganyan? Umayos ka nga. Guguho na ang mundo natin, boss. Totoong guguho na ang mundo natin. Tingnan niyo po ito. Buong internet. Lahat sila, minumura tayo. Huwag kayong magpapaloko sa kasalukuyang management ng pamilya Su. Hindi kusang umalis si Master Zeng Tang. 主动离职的。 Ang totoo, pinalayas siya ng pinsan niyang si Su Zeng Yao na nakipagkonsabahan sa iba para patalsikin siya. Nairita itong si Su Zeng Yao dahil ayaw gumamit ni Master Zeng Tang ng mga artificial flavorings. Sa gabal daw kasi sa pagkita ng pera, hindi lang nila siya siniraan. Pinilit pa nilang akuin ni Master Zeng Tang ang 3 milyong utang. Kaya umalis siyang walang-wala. Sa Yushan restaurant na yon, Puro basura at ininit na pre-made meals lang ang ibinebenta nila. burahin nyo yan, maghanap ka agad ng e-agency. Kahit magkano, babayaran ko. Ipatanggal mo lahat ng trending topics na yan. Burahin nyo yan, maghanap ka agad ng e-agency. Kahit magkano, babayaran ko. Ipatanggal mo lahat ng trending topics na yan. Hindi na po matatanggal. Boss Su, hindi na po natin ito mapipigilan. Milyon-milyong tao na ang nagmumura sa atin. Pinalayas at pinapulubi nyo ang isang master chef. Mamatay ka na sana, Su Zeng Yao. Ibalik nyo ang pera ko, gumastos ako ng 18,000 kahapon para lang pakainin nyo ako ng mga ininit na pagkain sa kahon. Hindi. Hindi tututu. Impossible to. Su Zeng Tang, magtutuos pa tayo. 我跟你没完！ Senyor Chen, tikman niyo po ito. Ito po ang ipinagmamalaking putahe ng aming Yushan restaurant. Ang special recipe namin na 100 taon nang ipinapasa. Ang golden broth budha jumps over the wall. Yung mga chismis at paninira sa internet. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban namin para siraan kami. Hinding-hindi magbabago ang lasa ng pamilya Su. Ito ba ang tinatawag nyong badha jumps over the wall? Malabo at naninilaw ang sabaw. Paghigop mo, lasang-lasang. Nakakasuyang tamis ng creamer at vetsin. Para kang humunguya ng bulok na goma sa kunat ng sea cucumber na to. Ang abalon naman, sobrang lansa na parang binabad sa kemikal. Isa lang itong mumurahing pagkain na 50 piso bawat pakete. Isang instant na pagkain galing lang sa pabrika. Ang pamilya sunadaang taon ng sikat. Ay bumagsak sa pagpapakain ng ganitong kaning baboy para manloko ng tao. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ninuno ng pamilya Su? Makinig muna kayo, Ginoong Chen, magpapaliwanag po ako. Baka po nagkaproblema lang sa apoy. Paliwanag mo mukha mo. Kung wala si Su Zeng Tang, mas masahol pa sa karinderya sa tabi-tabi ang Yushan Junyo. Ipapahiya ko kayo sa buong internet. Mga gahamang negosyante. Ipapahiya ko kayo sa buong internet. Mga gahamang negosyante. Kaya pala lasang dilata ang dongpo pork nyo ngayon. Ang kunat ng karne hindi manguya. Nagbayad ako ng 3,000 piso para lang pakainin nyo ako ng basurang ininit sa microwave. Ibalik nyo ang pera namin, mga manloloko. Kaya pala pinalayas nyo si Chef Su para pala gumamit ng mga peking sangkap at kemikal. At nakawan kami ng pera.
Dahil sa iskandalo sa food safety ng Su Group, bumagsak agad ang stock price nila pagkabukas pa lang ng merkado ngayong araw. Daan-daang milyong halaga ng kumpanya ang naglaho. Kaya naman nahaharap sila ngayon sa posibleng pagkabangkarote. Hindi ako pwedeng mabangkarote. Si Su Zengkang, siguradong may itinatago pa siyang sikretong resipe. Basta't manakaw ko ang resipe na yon, makakabawi pa ako. Tama. Ang sikretong recipe, ang batang yon na si Su Zengtang, na kaya niyang gumawa ng 15 pesos na merienda sa construction site, na mas masarap pa sa Badha Jumps Over the Wall. Sabi pa nga ng mga eksperto, gawa raw iyon sa isang espesyal na halo ng mga pampalasa. Siguradong may hawak siyang sikreto, na kahit ang lolo ay hindi alam. Ang pinakatagong sikretong resipe ng pamilya Su. Hey Bao, isama mo ang dalawa sa pinakamagagaling mong tauhan. Pumunta kayo sa construction site sa timog ng syudad mamayang hating gabi. Yung sirang tricycle ni Su Zengtang, baliktarin nyo at halughugin ng mabuti. Kahit na kailangan ninyo pang hukayin ang lupa. Kailangan nyong makuha ang notebook niya ng resipe. O kaya nakawin nyo para sa akin ang pinakasikreto niyang rekado para sa sabaw. Basta makuha nyo, bibigyan ko kayo ng 500,000. Huwag kayong mag-alala, Boss Su. Isang sirang tricycle lang naman yan na binabantayan ng mga hampas lupa. Akong si Heibao, kayang-kayang iwi yan sa inyo kahit nakapikit pa ako. Boss Heibao, ayun ang sirang tricycle. Masyadong kampante ang lalaking to. Niwala man lang inilagay na kandado. Huwag na kayong maingay, bilisan nyo ang dalaw. Nandyan sa loob ang 500,000, kaya bilis. Boss Heibao, nahanap ko na ang tindi ng pagkakatago. Hahaha, nakuha rin natin ng walang kahirap-hirap. Ito pala ang tinatawag nilang sikretong resipe. Sa atin na ang 500,000. Tara, sibat na tayo. Ang mga mata ko, hulihin ang magnanakaw. Sige, subukan nyo pang tumakbo. Nagnanakaw kayo ng gamit ni Chef Su sa kalagitnaan ng gabi. Sinisira nyo ang kabuhayan namin tabi. Tauhan ako ng pamilya Su. Sino nang may lakas ng loob na pigilan ako? Huwag nyo akong sisihin kung maging marahas ako at gumamit ng armas. Mga kasama, protektahan natin si Chef Su. Upa ka na yan. Ganyan lang ba ang ibubuga nyo? Tapos may gana pa kayong maghasik ng lagim sa teritoryo ni Chef Su. Paring Su, nandito ka na pala. Nakahuli kami ng 3 daga. Ninanakaw nila ito sa sasakyan mo. Siguradong balak nilang nakawin ang sikretong resipe mo. Si Su Zhengyao ba ang nag-utos sa inyo? Tama ako, hindi ba? Chef Su, tingin ko, mukhang siksik ang laman sa binti ng mga baboy na to. Ano kaya kung magluto tayo ng patatim bukas para sa lahat? Aamin na ako. Si Boss Su. Si Su Zhengyao, binayaran niya kami ng 500,000 para rito. Malapit na siyang mabangkarote. Inutusan niya kaming nakawin ang sikreto mo sa paggawa ng sabaw. Yung pinakasikreto mong recipe, parang awan nyo na, huwag nyo akong patayin. Pinaghirapan nyo pa talaga, at binuwis ang buhay nyo para lang manakaw ang sinasabi nyong pinakasikretong recipe. Ito ba yon? Hindi ba yan yung sikretong panimpla? Binili ko lang to ngayong gabi sa kabilang palengke, sa halagang 15 piso. Wang Shaoy 13 spices lang yan, dahil natapunan ko ng konti, ng 50 sentimos na barbecue powder. Binalot ko lang ng basta-basta, tapos tinapon sa tabong lalagyan. Basura lang yan, at para naman dito sa itim na diary na to na mukhang luma at makasaysayan. Diary to nang namayapa kong tiyuhin. Ang laman lang nito, bukod sa kung gaano karaming mumurahing alak, ang nainom niya araw-araw ay kung saang kalye siya pumunta, at saang spa siya nagpamasahe. Mga walang kwentang listahan lang yan. Papatayin niyo ako sa katatawa. Gumastos sila ng 500,000 piso pambayad sa inyo. Tapos nagsugal pa kayo ng buhay at muntik ng mabugbog hanggang mamatay. Para lang magnakaw ng isang pakete ng pampalasa at diary ng pagpapamasahe sa paa. Puno ba ng sebo ang utak ng bagong head chef na iyan ng pamilya Su? Bumalik kayo at sabihin nyo kay Su Zhengyao na ang sikreto sa pagluluto ay wala sa papel at wala rin sa mga pampalasa. Nandito yan sa 2 kamay na to at sa pusong may malaking respeto sa mga kumakain. Ang mga taong tulad niya na puro shortcut lang ang gusto. Kahit kailan, hindi niya yan matututunan habang buhay. Isabit nyo sila sa labas ng gate ng construction site. Doon sa pilipit na puno, bukas ng umaga, hayaan nyo silang sunduin dito. Masusunod, kapatid na Su, kami na ng bahala. Su Zengtong, sumusobra ka na talaga. Connect mo ako sa developer ng Jiangshan Yujing. Kay Chairman Su, bilis. Tito Su, ako po to, si Zhengyao.
Yung Su Zengtang na nagtayo ng pwesto dyan sa construction site nyo sa Nancheng. Grabing perwisyo ang ginagawa niya sa reputasyon at stock price ng pamilya Su. Isa rin po kayo sa mga malalaking shareholder, di ba? Kapag nagpatuloy pa ito, baka mauwi lang sa wala ang mga puhunan nyo. Kaya nakikiusap ako, kayo na po sana ang kumilos para palayasin siya. Napakapalpak ng ginawa mo sa bagay na to. Pero totoo namang masakit sa mata ang isang hamak na food stall dyan sa tabi-tabi. Sakto naman at pupunta ako sa South City ngayon para mag-inspeksyon. Para mapalayas ko na rin siya ng tuluyan, hahaha. Su Zengtang, tingnan ko lang kung makakapagyabang ka pa ngayon. Kahit gaano ka pa kagaling magluto, sa tingin mo ba matatalo mo ang pera? Longting Group na mismo ang nagpapalaya sa'yo. Wala ka ng karapatang tumuntong pa sa syudad na to. Chairman Su. Chairman, bakit kayo pa mismo ang pumunta rito sa site? Sabihin mo sa kanya, iligpit agad ang mga gamit niya. Lumayas siya sa buong area ng Jiangshan Yujing. Mula ngayon, sa loob ng 10 kilometro. Ayoko nang makita pa ang bulok na kariton na yan. Opo, Boss Su, huwag kayong mag-alala. Iki-clear ko na po agad ang lugar. Hoy ikaw, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Su? Mahigpit na ipinagbabawal ang mga illegal na tindahan dito. Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, wawasakin namin yang kariton mo kasama ka. Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, wawasakin namin yang kariton mo kasama ka. Anong karapatan nyo? Anong pakinyo kung nagtitinda rito si Tito Su? Kaya nga, nagpapakamatay kami sa pagtatrabaho at itong tanghalian na lang ang inaasahan namin. Gusto nyo ba kaming patayin sa gutom? Ako si Su Zhenlong, ang chairman ng Longting Group. Ang construction site na to, pati ang lupang to, akin lahat yan. Kung sino ang gusto kong palayasin, dapat lumayas. Bakit? May angal ba kayong mga hamak na trabahador? Chairman Su, ako po si Zhao. 5 taon na po akong nagtatrabaho para sa inyo. Kahit papaano'y nagpakahirap din po ako para sa kumpanya. Naihanda na po ni Tito Su ang mga sangkap para sa pagkain ngayon. Nakikiusap po ako, alang-alang na lang po sana sa akin. Hayaan niyo na po muna siyang tapusin ang pagluluto ngayon. Pagkatapos naming kumain, magre-resign na po ako kung hindi kayo pumayag. Isalin niyo na rin ako, Sili. Kung walang pagkain mula kay Chef Su, wala na rin akong ganang magbuhat ng mga blocking to. Aba, ang gagaling, ang lalakas na ng mga loob nyo ah. Para lang sa isang nagtitinda ng mumurahing pagkain. Kaya ninyong itapon ang kabuhayan ng buong pamilya nyo ha. Sabihan ng accounting na ibigay na ang sahod ng mga yan. Si Santeng lahat. Mga gwardiya, lusubin ninyo at gibain ang pwestong iyan. Chairman Su, lupa ninyo ito, kaya kayo ang masusunod. Pero ngayon, nakasindi na ang apoy ko. Naisa lang na ang mga sangkap. Nangako ako sa mga tropa ko, na ipagluluto ko sila ngayong tanghali. Ang patakaran ko, hanggat hindi na mamatay ang apoy. Kapag luto na ang pagkain, kailangan itong ubusin. Kapag tapos na silang kumain, kusa na akong aalis. Kaya ngayon, walang kahit sino ang pwedeng pumigil sa pagluluto ko. Ba, matapang, gusto kong makita ngayon mismo, akong si Su Zhenlong. Kung anong salamang ka mayroon ang mumurahing pagkain yan, para itapon niyong lahat ang mga trabaho ninyo. Hihintayin kong matapos niya ang huling lutong ito. Kapag namatay na ang apoy, ako mismo ang wawasak sa kawali niya. Ihain na. Boss Su, anong nangyayari sa inyo? Huwag na huwag kayong masyadong lalapit. Marumi ang mumurahing pwestong iyan, tumabi nga kayo. Bigyan mo ako ng 1 mangkok. 15 piso ang mangkok na to, pero ililibre na kita. Ang sarap. Napakasarap. Kumain na ako sa lahat ng Michelin restaurants sa buong mundo. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. 30 taon.
30 taon na akong hindi nakakakain ng ganito kainit at pagkain niluto mula sa puso. Chef Su, sandali lang. Sa buong buhay ko, akong si Xu Zhenlong, ay nakakain na ng napakaraming putaheng 10 hanggang 100,000 ang halaga. Pero ngayong araw, ang 15 pisong fried rice na ito ang pinakamasarap. 最美味。 Pinakapuno ng damdamin, at nag-iisang pagkaing nagpabalik ng kaluluwa ko. Ang husay sa pagluluto ni Chef Su ay hindi pwedeng tapatan ng mga tinatawag nilang mamahaling restaurant. Ang mga hangal na iyon sa pamilya Su ay mga bulag sa talento. Pero hindi ako bulag. Ibinuhos ni Chef Su ang pinakamataas na antas ng pagluluto. Inialay ito para sa mga pinakamasipag na kapatid natin dito sa site. Isa itong napakalaking kabutihan. Tawagan mo agad ang legal department. 打给法务部。 Ipagawa mo agad ang isang pinakamataas na antas ng kasunduan. You Boss Su, anong kasunduan po? Kontrata po ba para paalisin siya? Kalokohan, tandaan mo ng mabuti. Simula ngayong araw, ang plaza na ito sa Jiangshan Yujing, pati na ang itatayong commercial street dito, ang pinakasentro at pinakamagandang 2,000 square meters na pwesto, ay walang kondisyon, at walang limitasyong ipapagamit ng libre kay Master Su Zhengtang. Hanggat gusto ni Master Su, ang lugar na ito ay mananatiling teritoryo niya. Subukan lang nilang galawin kahit isang hibla ng buhok niya. Ang galing, hindi na kailangang umalis ni Chef Su. Tapos na. Tapos na ang lahat. Hindi lang sa hindi siya pinaalis ni Xu Zhenlong, binigyan pa siya ng pwesto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Libreng upa sa loob ng 10 taon. Paano naging panggigipit yon? Para na rin itong isinubsob ang mukha ni Boss Su sa semento at kinaskas ng paulit-ulit. Tapos na talaga tayo. Mga boss, may natanggap po tayong masamang balita. Ang mga top-tier supplier natin ng ingredients na kasosyo natin sa loob ng 10 taon. Lahat sila gusto nang ipawalang bisa ang kontrata natin ng maaga. Pati na rin ang Jiangsheng Bank. At China Merchants Bank, nagpadala ng formal na sulat. Nireject nila ang application natin para renew ang loan. At inutusan pa tayo na sa loob ng 24 na oras. Kailangan nating magbayad ng 30 milyong bridge loan. Kung hindi, agad silang magsasampa ng kaso sa korte. Para ipasara at kumpiskahin ang lahat ng mga negosyo natin. Paanong nangyari ito? Bakit bigla na lang tayong bumagsak ng ganito kabilis? Sino nang makakapagpaliwanag sa akin kung anong nangyayari? Kalahating buwan pa lang simula nang magretiro ako sa pwesto. Paanong ang 100 taong pamilya Su ay aabot na sa pagkabangkarote at tuluyan ng malulugi? Lolo, si Chairman Su po ng Longting Group, pumunta siya ngayong araw sa construction site sa South City. Hindi lang po sa hindi niya tayo tinulungang paalisin si Su Zhengtang. Ang masaklap pa po, pagkatapos niyang kumain ng isang mangkok ng fried rice niya, inanunsyo niya mismo roon na atras na siya sa pamilya Su natin. Binawi ni Xu Zhenlong ang puhunan niya at inanunsyo pa na ang pinakamagandang pwesto sa commercial street ng Jiangshan Yujing ay libre ang upa ng 10 taon at ibinigay niya ito kay Su Zhengtang. O anong sinabi mo? Libre ang upa ng 10 taon. Sinabi ko na sa inyo noon pa, ang pundasyon ng negosyo natin ay ang lasa ng pagkain. Pero kayong mga tanga, para lang kumita ng mabilis. Nagsabuatan pa kayong mandaya at itinaboy nyo pa si Zhengtang. Ngayon, tingnan nyo ang nangyari. Sira na ang pangalan natin, naglayasan na ang mga customer. Kahit si Xu Zhenhe, kumampi na sa iba. Kayong lahat, gusto nyo bang hukayin ang puntod ng mga ninuno natin at sirain ang daang taong pamana ng pamilya Su? Ha ha ha. Lolo, huli na para sabihin pa ang mga yan. Ngayong tanghali, ang kita ng 8 sangay natin ay wala pa sa ika-10 bahagi ng dati nating kinikita. Kung magpapatuloy pa ito, sa loob ng 3 araw, tuluyan ng babagsak ang pamilya Su. Lahat tayo, sa kalye na pupulutin. Hay! Kung sino ang nag-umpisa ng gulo, siya rin ang dapat umayos. Isang malaking gulo na ngayon ang pamilya Su. At wala nang makakapagligtas dito. Ihanda ang mga sasakyan, lahat ng miyembro ng Board of Directors. Sumama kayong lahat sa akin sa construction site sa Nancheng para magmakaawa kay Zhengtang na bumalik. Ano? Pupunta sa construction site, Lolo. Mga respetado at kilalang tao tayo rito sa Jiangsheng. Kahit gaano pa kagaling magluto si Zhengtang, isa lang siyang nakababatang pinalayas natin. Gusto mong kaming mga nakatatanda ang pupunta sa bulok na lugar na yon na puro putik at mga obrero para magmakaawa sa kanya. Kapag kumalat ito, Paano na ang reputasyon ng pamilya Su? kapag ginawa natin yan, mas nakakahiya pa tayo sa mga pulubing namamalimos. Ngayon pa talaga kayo nag-aalala sa dangal nyo.
Kapag idinikit na bukas ang selyo ng korte, sa mismong mga pintuan nyo, kapag ang mga magagarang sasakyan nyo, at mga mansyon ay isubasta na pambayad sa mga utang, tingnan ko lang kung may mukha pa kayong maihaharap. Kung sino man ang hindi pupunta ngayon, tumalo na kayo mula sa tuktok ng gusaling ito ngayon din. Aba, Kuya Zhao, tingnan mo kahapon lang may dumating na bilyonaryong boss. Ngayon naman may mga nakapanglamay na dumating para kay Kusinerong Su. Napakaswerte talaga ng pwestong ito. Normal lang yan. Mang Zhao, hasa na ang kutsilyo. Anong karne ba ang gusto ninyong kainin mamayang gabi? Hahatiin ko para sa inyo. Zengtang, anong klaseng ugali yan? Nagpakumbaba pa ang lolo at mismong siya na ang pumunta para makita ka. Hindi mo man lang siya inalok ng upuan. Wala ka na bang respeto sa mga nakatatanda sa'yo? Respeto. Kalahating buwan na ang nakararaan noong magtulungan kayo para dayain ang mga kwenta. Pinilit niyo akong akuin ang 3 milyong utang. Pinalayas niyo ako ng walang kahit na anong bitbit. Tinaboy niyo ako na parang isang aso. Bakit hindi niyo naisip noon na kapamilya niyo rin ako? Ngayon na hindi na mabenta ang mga putahen nyo, at malapit na kayong malugi, sa kanyo maaalala na isa akong Su. Pwes, sasabihin ko sa inyo, kung gusto ninyong makipag-usap sa akin ngayon, sige, paluhurin nyo muna ang lalaking yan sa harap ko. Ako. Luluhod sa'yo, Su Zengtang, sumusobra ka na. Ako ang general manager ng pamilya Su. Daan-daang milyon ang yaman ko. Bakit naman ako luluhod sa isang hamak na nagtitinda ng binalot na gaya mo? Hinding-hindi ako luluhod sa'yo. Bakit? Dahil dinaya mo ang mga kwenta para lang mapalayas ako. Sinira mo ang 100 taong reputasyon ng pamilya Su. Dahil niloko mo ang mga customer gamit ang mga bulok ninyong putahe. At dahil nagpadala ka pa ng magnanakaw dito sa pwesto ko, kung hindi ka luluhod, babagsak ang pamilya sumayong araw. Makakaalis na kayo. Zheng Yao, hayop ka. Sinira mo ang pamilya Su, tapos may gana ka pang tumayo dyan. Bilis, lumuhod ka sa harap ng kapatid mo. Ano bang ginagawa nyo? Lolo, hindi ako pwedeng lumuhod. Paano na lang ang mukha ko dito sa Jiangsheng kung gagawin ko yan? At ikaw na malandi ka. Tumayo kayo ng maayos at humingi kayo ng tawad, bilis. Tumuko ka at humingi ng tawad. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko sana pinakialaman ang mga kwenta para ipahamak ka. Parang awa mo na, iligtas mo ang pamilya Su. Paparating na ang mga taga-bangko para ipasara ang pinto natin. Nakakagaan ng loob, talagang may katapat din ang mga masasama. Nakabawi na rin si Zengtang, at naparusahan na silang lahat. Nandito si Lolo ngayon para ipakita ang buong katapatan ng pamilya Su. Zengtang, hindi na tatagal ang pamilya Su. Inaamin ni Lolo na nagkamali siya. Pati ang buong pamilya Su, alam nilang nagkamali sila. Ipinagkakatiwala na sa iyo ni Lolo ang selyong ito. Ang 51% kapangyarihan sa Su Group ay ililipat ko na rin lahat sa pangalan mo. Basta't pumayag ka lang na bumalik. Basta't pumayag kang ibangon muli ang 100 taong dangal ng pamilya Su. Ang 10 bilyong halaga ng yaman na ito. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisang masusunod sa lahat. 10 bilyong halaga ng yaman. Mula ngayon, ikaw na ang nag-iisang masusunod. Ikaw na ang ituturing na hari ng pamilya Su. 10 bilyong yaman. Diyos ko po. Gaano karaming pera kaya yon? Mabibili na yata noon ang buong katimugan ng lungsod, di ba? Tunay na itinadhana si Chef Su. Sa huli, sadyang hindi makakapigil sa kanya ang maruming construction site na ito. Kahit sino yata, hindi yan matatanggihan. 10 bilyon yan ah. Zengtang, o anong ginagawa mo? 你这是干什么？ Iyan ang 51% kapangyarihan ng pamilya Su. 空管权啊！ Lolo, ang laman ng kahong iyan 这盒子里装的 ay ang 10 bilyong yaman ng pamilya Su. Sa paningin nyo, ito ang presyo para bilhin ang pagkatao ko bilang si Su Zengtang. Tama ba? Zengtang, 10 bilyong yaman iyan. Basta't pumirma ka lang, ikaw na ang magiging pinakamayaman sa buong Jiangsheng. Bakit nagtitiyaga ka pa sa marumi at mausok na pwestong ito? 10 bilyon. 个亿。 Baliw, Zengtang, nababaliw ka na. 你疯了！ Tanga, ang pinunit mo ay ang kalahati ng imperyo ng pamilya Su. Ayaw mong maging pinuno ng mayamang angkan. At mas gusto mo pang magbenta ng mga packed lunch sa maruming construction site na ito habang buhay. Hindi ako baliw. Kayo ang nababaliw. Sa paningin nyo, ang ginintuang pangalan ng Imperial Kitchen ay isa lamang kasangkapan para humakot ng pera. Ang pagtambak ng mga mamahaling sangkap. Paghahain sa mga gintong plato ay negosyo lang para sumipsip sa mga mayayaman at makapangyarihan. Negosyo lang ang tawag dyan.
At ang negosyong iyan ay madaling mapapalitan ng mga instant at artificial na pagkain. At pwede ring itapon ng mga kapitalista anumang oras. Pero sinasabi ng kawaling bakal na ito sa akin, na ang tunay na diwa ng pagkain ay laging nasa simpleng pamumuhay ng mga tao. Ang paggamit ng abot kayang sangkap para painitin ang tiyan ng mga naghihirap. Para makakain ng masarap ang mga ordinaryong tao at mabuhay ng may sigla. Ito ang tunay na sining ng pagluluto, napakalaking pagkakamali natin. Tayo mismo ang gumawa ng sarili nating kalbaryo. Haha. Ha. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Pumila na kayo at maghugas ng kamay. Only rice tayo ngayong gabi. Hay, nakakalungkot naman. Pag alis natin dito, magkakanya-kanya na tayo ng landas. Gusto ko sanang matikman ulit yung braised pork na 15 piso. Sa buong buhay ko, ngayon lang talaga ako nakakain ng ganito kasarap. Makontento na tayo. Ang isang pambansang yaman na master chef, tulad ni Chef Su, na ipinagluto tayo ng higit kalahating taon, ay isang biyayang inipon pa natin mula sa mga nakaraang buhay. Wala ring magagawa ang pagkalungkot natin. Hindi na natin matitikman ulit ang mga luto ni Chef Su. Huwag na natin siyang abalahin. Tayo na. Chef Su, magbubukas po ba kayo ng restaurant? Hindi ako magbebenta ng mga packed lunch ngayon. Sa loob ng mahigit isang taon, maraming salamat sa pag-aalaga nyo. Naging napakabuti ninyong lahat sa akin, at naging napakasaya ko rin, na makasama kayo sa paglipas ng napakaraming masasayang oras at alaala. Para sa akin, kayo ay itinuturing ko ng tunay na pamilya. Ngayong tapos na ang trabaho natin sa construction site, napakahirap din mawalay sa inyo. Sa totoo lang, nakakaramdam din ako ng labis na kalungkutan. Pero wala tayong magagawa. Lahat ng salu-salo ay may katapusan. Kaya naman matagal ko itong pinaghandaan at pinag-isipan. Nakapagdesisyon na ako. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa nakalipas na mahigit kalahating taon. Ngayong araw, naghanda tayo ng isang malaking piging para magpasalamat sa inyong lahat. Unang putahe, pag-angat sa ulap. Pangalawang putahe, sayaw ng dragon, ang sasyadong malaking karpa. Ayan na, ihain na ang mga pagkain. Hahaha. Ang sarap. Sobrang sarap. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na piging. Mabuhay si Master Chef Su. Mabuhay si Master Chef Su. Ah, Kasaganaan at swerte. Pansit para sa mahabang buhay. ah. Mabuhay si Master Chef Su. Isang tagay para sa mga nasa itaas at para sa ating mga magkakapatid na nasa ibaba. Mabuhay si Master Chef Su. Isang tagay sa ating kapatiran at sa maharlikang piging na ito. Ang pagpapainit ng mga puso gamit ang sining ng pagluluto. Yan ang tunay na diwa ng kusina.